years ahead, pinaplano na namin to able to serve our country, especially critical data should be hosted in the Philippines. And not only that, includes secure and less cost. Yeah. This facility was designed for hybrid, no? One is for co-location, yung mga traditional data center. Magdadala sila ng equipment, magdadala sila ng server, i-co-locate nila. But this unique nito is we have our own cloud. Nakita nyo, lahat yung server natin, dinesign na Converge yan. Pinag-manufacture natin yan sa mga Intel, Nvidia. Lahat po yan is designed our internal use for our cloud providing to the public sector, enterprise, consumer, and SME. Lahat yan, all sector can be used this our Philippine cloud. So, kung titignan nyo this year, inaprubahan muna ni Boss yung National Digital Connectivity Infrastructure Master Plan. So, from a connectivity standpoint, hindi lang international cable yung dumadaan dito. Pero napakita din namin yung Earth Station ng Starlink nandito eh. So, fiber at saka satellite dito gumagana. Tapos second, na-approve ni Presidente yung Philippine AI Plus Infrastructure Master Plan last month. So ngayon, bibuild na tayo. Doon sa master plan, nakalagay nga doon, sabi ni World Bank, nauuna tayo sa policy at regulation. So build na tayo sa infra. And then recently, inapprove niya yung EO on data classification. So yung nababanggit ni Boss Dennis na yung data natin na proprietary to us, government, saka mga Pilipino, dapat nandito. In the next 2 years, sunod-sunod na yan. Another undersea fiber cable na tutuhugin na 7,600 island. Well, doon sa mga kababayan po natin, ang gobyerno nyo po sa pag-uutos po ng Pangulo, hindi po kami nagpapahinga. Tuloy-tuloy po kami. Bawat pangangailangan na nakikita namin na kailangan ng bansa, whether digital o offline man, ginagawa po namin. At may pag-asa po tayo. Basta sama-sama tayo, digital bayanihan, maganda po ang bagong Pilipinas.